idagdag pa ho natin yung Robin Padilla na ipagtatanggol po yung nagpapahiram sa kanya ng helicopter at ng airtime doon sa SMNI. Oh, di ba? Malupit po. Malaki ang utang na loob ng isang Robin Padilla kay Buloyski, mga bossing. Kaya gano'n na lang po ipagtanggol at gano'n na lang po idepensa si Buloyski, mga bossing. No? Ulitin ko mga kababayan, hanggang ngayon po palagi kong chinecheck, Maestro Paul TV, shout out sa inyo. No? Tago ng tago na damay-damay na sila. Mga kababayan lagi kong chinecheck yung litrato ni Buloyski kung nandoon pa din ho. Full tort. Sa FBI kung wanted pa din po. Wanted pa din ho, mga kababayan. At may patong na 2 milyong dolyar pa din ho sa ulo ni Buloyski. Kaya wag kayong magugulat, baka biglang ibalita si Buloyski, ibabiyahe na sa Estados Unidos. Naku po, yari si Buloyski doon. Nang malamig doon, iiyak na naman si Bongo. Sasabihin na naman ni Bongo, inaresto po si Buloyski. Wala pong tsinelas, malamig po doon Gagano na naman, di ba? Lou, Holy Cross? Basahin natin yung sinasabi ni Robin Padilla. Ang Senado, hindi po yan korte. Sino ba may sabing korte yan? No? Hindi po kami ang naatasan ng Republika para magsabi kung sino po ang may kasalanan at kung sino po ang walang kasalanan. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay hindi pa napapatunayan ng korte na nagkasala. Yun naman din ang sinasabi natin, mga kababayan. Di ba? Paulit-ulit po tayo, si Buloyski, ganito, ganyan, hindi pa guilty yan. Nililitis pa yan, no? Mga bossing. Wala namang nagsasabi na guilty na agad yan. Kaya lang, yung mga ginawa niyang hakbang, nagmukhang guilty. Di ba? Techie Mind, shout out sa iyo, boss. Nagmukhang guilty. Bakit? Tumakas Biruin mo, ipinapatawag sa Senado, sa Kongreso, hindi pumunta. Tapos gusto maging senador. Di ba? Gusto mag-senador. Pero siya ang unang bumasto sa Senado. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay hindi pa napapatunayan ng korte na nagkasala. Huwag po tayong manghusga. Talagang si Robin Padilla makikita mo kay Robin Padilla, mga kababayan, yung utang na loob Ano po? Yung parang hindi niya alam yung ginagawa niya bilang senador. Yung talagang halata ng taong bayan na walang ginawa kung di mag-abogado sa Duterte at kay Buloyski. Boss, kung sabi lang nung boss ko na i-contempt ka nung kinakausap ko si General Torre. Boss, kung sinabi lang nung boss ko, nung boss namin na i-contempt ka, i-contempt kita. Yung pong tinutukoy niya na boss, yung pong nakakulong doon sa ICC. Hindi naman ho yun senador, mga kababayan. Ibig sabihin, kahit walang kasalanan o hindi naman ka-contempt yung kaharap niya, pero pag inutos po ng Duterte o ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, gagawin niya. Di ba? Ngayon naman po, bakit ganito? Kawawa naman, Biruin nyo, naaawa ho ako doon sa kalaban ni Buloyski. Bakit ho? Biruin mo, napakalaking tao ni Buloyski. Tapos ang mga magtatanggol pa, doon sa kalaban niya, mga senador pa po na sumusuporta o may utang na loob kay Buloyski. Paano na lang ho kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente natin? Diba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, yung kaso na ikinaso po sa Davao, basura po yan, mga bossing. Kinalkal po ng DOJ. Inalam kung talaga bang dapat ibasura o hindi. Napag-alaman nila, naku, kailangan matuloy ito. So yung mga kababayan nating maliliit po na nawawalan ng pag-asa na makakuha ng kanilang hustisya,
nagkaroon po ng ngiti sa kanilang mga mukha. Kasi biruin mo, no? Sino kalaban mo? Si Buloyski. Bilyonaryo. Oh, tapos ngayon, ayun, nabibigyan sila ng pantay na karapatan. Di ba, mga kababayan? Nabibigyan sila ng pantay na karapatan, no? Saan ka pa? Buloyski, Tobats. Oh, tuloy natin si Robin. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay hindi pa napapatunayan ng korte na nagkasala. Huwag po tayong maghusga. Huwag po tayong maging hukom sapagkat malinaw naman po sa lahat ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Malinaw daw, no? Si Pastor ang pinakamatalik na kaibigan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano sasabihin nyo? Kaya lang yan nakakulong si Kibuloy, kaya lang ginanyan niya si Kibuloy kasi kaibigan ng dating Pangulong Duterte. Yun na naman. Paulit-ulit na naman. Ano po? Ay, may tao pala doon sa TikTok. Si Isha nandun. Nagko-comment si Isha nandun sa TikTok. Sorry hindi ko napapansin. Nandito 2,700 viewers. Nandiyan pala si Isha. Sabi, para saan po ang pagbablog mo? Para mabwisit ka. Wala ka din naman na itutulong sa tao. Puro lang kayo ganyan. Guys, ang pagbablog po natin, mga kababayan, para bwisitin yung mga bobo at mga utu-uto na mga DDS. Bow. Diba? Yung mga sumasampal na sa kanilang mga harapan, yung mga ebidensya, yung mga tinatago, ay wala, hindi. Duterte pa din kami. Suled! Duterte pa din kami. Suled! Di ba? Mga kababayan, suled! 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 Duterte! Duterte! Ay, hindi, basta Duterte pa din kami. Ay, hindi, suled pa din kami. Yan, no? Yung mga DDS, mga kababayan. No? Na yung karamihan sa kanila, narinig lang, si dating Pangulong Duterte, ayun, nasa ICC na. Nako, yung mga nasa TikTok, 2% na lang yung cellphone ko, lipat na kayo dito lipat kayo dito sa YouTube. Mark Ramos yung YouTube. I-off ko na to, sorry. Hindi, na kasi lobat na yung cellphone ko. Sabi ni Volvo, live ba to, Sir Mark? Live na live to. Iyak yung mga garapata. Si Pastor ang pinakamatalik na kaibigan ng dating Pangulong Duterte, no? Siya lang ang nag-iisang tumayo para sa kanila. Binibili yan ng pera. Ano yun? Salapi, kayamanan, pero hindi po niya tinalikuran si Rodrigo Roa Duterte. Ano ibig sabihin ni Robin Padilla doon? Ano po? Si Buloyski kasi kaibigan yan matalik na kaibigan ni dating Pangulong Duterte yan. Kaya yan inaresto din. Kaya yan nasa kulungan din. Ganun ba? Walang maniniwala sa inyo, no? May nagrereklamo kay Buloyski. May nagsasalita. Nilabag ang karapatang pantao ko ni Buloyski. Yun yung sinasabi nung batang babae. Di ba? May mga nagsasabi na ang favorite daw na shampoo Palmolive. With pajama pa. Yun mga kababayan. Kaya wag nating madaling papaniwalaan yung sinasabi nila. Si Buloyski nadamay lang naman yan Kasi nga best friend ni dating Pangulong Duterte. Walang maniniwala dyan, mga kababayan. Anyway, alisin ko na si Robin Padilla.